Panimula, ang nakakatakot na teorya ng kahangalan. Ano kung sabihin ko sa iyo na ang kahangalan ay hindi lamang kakulangan ng katalinuhan, kundi isang mas nakakatakot na puwersa? Isang kapangyarihang kayang gawing kasangkapan ng pagkasira kahit ang mga matatalino. Ayon kay Dietrich Bonhoeffer, baka hindi masama ang pinakamatinding banta sa sibilisasyon, kundi mga ordinaryong taong tumigil ng mag-isip. Eksperimento en Katinuan, ang Milgram Experiment noong 1961. Isinagawa ni Stanley Milgram sa Yale University ang isang makapangyarihang eksperimento upang suriin ang pagsunod ng tao sa awtoridad. Ang mga ordinaryong voluntaryo ay inutusan ng isang figurang may awtoridad na magbigay ng tila na kamamatay na kuryenteng shock sa ibang tao na sa katotohanan ay aktor. Kahit na may narinig na sigaw ng sakit, 65% ng mga kalahok ang sumunod hanggang sa pinakamataas na antas ng kuryente. Ang mga voluntaryong ito ay hindi sadista o baliw, kundi normal na tao na pansamantalang isinuko ang kanilang moral na paghusga. Ang natuklasan ni Milgram ay kahalintulad ng obserbasyon ni Dietrich Bonhoeffer sa Nazi Germany, kung saan ang pagsunod sa awtoridad ay humantong sa moral na pagkabulag na nagbigay daan sa kanyang nakakakilabot na teorya. Si Dietrich Bonhoeffer, tagamasid sa kahalayan ng kahangalan. Si Dietrich Bonhoeffer, isang German Lutheran pastor at teologo, ay hindi ang typical na pilosopo, ngunit ang kanyang mga pananaw ay malalim at magkapangyarihan. Lumaki siya sa isang pamilyang intelektual na lubos na niniwala sa kahalagahan ng edukasyon at critical na pag-iisip. Gayunpaman, nang umakyat sa kapangyarihan ang Nazi Party noong 1930s, nasaksihan ni Bonhoeffer ang isang nakakabahalang fenomeno. Ang mga edukadong individual, mga professor, doktor, pari at iba pang intelektual ay kusa at masayang isinuko ang kanilang kalayaan sa pag-iisip at sumunod sa ideolohiya ng Nazi. Mula sa kanyang pagkakakulong dahil sa kanyang pagtutol sa rehimeng Nazi, sumulat si Bonhoeffer ng mga saloobin na tumagos sa kakanyahan ng kanyang obserbasyon. Laban sa kahangalan, tayo ay walang pagtatanggol. Hindi umuubra ang lohika o katwiran. Kung ang kasamaan ay may likas na hangganan, ang kahangalan ay walang ganan. Ang hangal ay naniniwala na ang kanyang ginagawa ay tama at makatwiran. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay liwanag sa panganib ng walang kondisyong pagsunod at ang kawalan ng critical na pag-iisip na nagdulot ng malalim na epekto sa pag-unawa natin sa moralidad at responsibilidad sa harap ng kahangalan. Kahangalan bilang sistema, puwersa ng kapangyarihan. Ayon kay Bonhoeffer, hindi ito tungkol sa kabobohan o kakulangan ng edukasyon. Ang tinutukoy niya ay functional stupidity, sistematikong pagtalikod sa malayang pag-iisip. Sa ilalim ng matinding presyon, nagiging mas madali para sa tao na hindi mag-isip, kundi sumabay na lamang. Kinagantimpalaan ng ating mga sistema ang emotional na reaksyon kaysa masusing pagsusuri. Ang mga social media platform ay yumayaman habang tayo ay nagiging mas kampante sa simpleng mga sagot. Ang politika ay nananalo gamit ang maingay na slogan kaysa totoong solusyon. Ang agham ng kognitibong pagkasira, ang mga kilalang siyentipikong sina Leon Festinger at Solomon Asch ay nagbigay liwanag sa masalimuot na proseso ng kognitibong pagkasira sa pamamagitan ng kanilang mga pananaliksik. Ipinakita nila na kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng stress, ang utak ay may likas na mekanismo na tumatanggi sa anumang impormasyon na sumasalungat sa kanyang mga paniniwala, isang fenomeno na tinutukoy bilang cognitive dissonance. Ang tendensyang ito ay lalong lumalakas sa loob ng mga grupo, kung saan mas inuuna ng mga individual ang pagkakasundo sa grupo kaysa sa pagiging tama o makatwiran. Ang kanilang mga pag-aaral ay nagbigay ng mahalagang pananaw sa kung paano ang panggigipit ng lipunan ay maaaring magdulot ng pagbabalewala sa katotohanan. Sa makabagong panahon, ang epekto ng kognitibong pagkasira ay lalong pinalalala ng social media algorithms. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Massachusetts Institute of Technology, MIT, ang maling impormasyon ay kumakalat ng 6 na beses na mas mabilis kaysa sa katotohanan. Ang dahilan? Ang mga kasinungalingan, lalo na yaong tumutugon sa ating emosyon at nagpapatibay sa ating mga umiiral na paniniwala, ay mas nakakaengganyo at nakakapukaw ng damdamin.
Ang mga algorithm na ito ay idinisenyo upang panatilihin ang atensyon ng mga gumagamit, kaya't mas pinapakita ang mga nilalamang emosyonal, kahit hindi totoo, na nagdudulot ng mas malawak na pagkalat ng maling impormasyon at lalong nagpapalala sa kognitibong pagkasira sa lipunan. Malibawa ng kahalayan sa kasaysayan sa mga makasaysayang kaganapan tulad ng Salem Witch Trials noong 1692 at Red Scare noong 1950s, ang mga kalawak ay hindi likas na masama. Sila ay mga ordinaryong mamamayan, mga magsasaka, guro at pinuno ng komunidad na lubos na naniniwala na ang kanilang mga aksyon ay makatwiran at para sa ikabubuti ng lahat. Gayunpaman, kapag pinagsama ang sistematikong presyon mula sa lipunan, ang emosyonal na gantimpala ng pagsunod at ang takot sa pagiging iba, ang isip ng tao ay madalas na sumusuko. Ang mga panahong ito ay nagpapakita kung paano ang kolektibong kahangalan ay maaring magdulot ng malalaking trahedya, hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa kawalan ng kritikal na pag-iisip. Paano labanan ang kahangalan ang hamon ni Bonhoeffer? Ayon sa teologong si Dietrich Bonhoeffer, ang tunay na kalayaan sa pag-iisip ay nangangailangan ng costly grace, ang tapang na mag-isip ng malaya kahit ito ay mahirap, mapanganib o hindi tinatanggap ng nakararami. Upang labanan ang kahangalan, iminungkahi ni Bonhoeffer at ng mga modernong ideya ang ilang practical na hakbang, intellectual friction, aktibong magbasa at makinig sa mga argumento na salungat sa iyong paniniwala upang hamunin ang iyong mga palagay. Productive ignorance, regular na tanungin ang sarili, anong ebidensya ang makakapagpabago ng aking opinyon, upang mapanatili ang bukas na pag-iisip, mabagal na pagbabahagi, maghintay ng hindi bababa sa 60 segundo at suriin ang katotohanan ng impormasyon bago ito ibinabahagi online. Sabihin ang hindi ko alam. Ang pag-amin ng kamangmangan sa isang mundong puno ng sobrang kumpiyansa ay isang makapangyarihang gawa ng pagpapakumbaba. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong linangin ang disiplina sa pag-iisip at labanan ang kahangalan sa ating sarili at sa lipunan, na nagbibigay daan sa mas makatwiran at makabuluhang diskurso. Kinakailangan din ng mga estruktural na pagbabago. Ang individual na disiplina sa pag-iisip ay mahalaga. Ngunit, hindi ito sapat upang labanan ang kahanggalan sa malawak na saklaw. Kailangan din ng mga sistematikong pagbabago sa mga istrukturang humuhubog sa daloy ng impormasyon at pag-uugali ng lipunan. Kabilang dito ang pagbubunyag ng mga algorithm ng social media, dapat gawing transparent ng mga platform kung paano niraranggo at inirekomenda ang content upang mabawasan ang manipulasyon. Malawakang edukasyon sa media literacy. Dapat turuan ang publiko, lalo na ang mga kabataan, kung paano suriin ang impormasyon at kilalanin ang bias o maling impormasyon. Paglikha ng mga platform na nagtataguyod ng katapatan. Ang mga digital na espasyo ay dapat idisenyo upang bigyan ng gantimpala ang tumpak at makatwirang impormasyon kaysa sa sensationalism. Pagbabawas ng stress sa ekonomiya. Ang mas matatag na kalagayang pang-ekonomiya ay magbibigay daan sa mga tao na maglaan ng mas maraming mental na kapasidad para sa kritikal na pag-iisip. Ang mga pagbabagong ito ay naglalayong lumika ng kapaligirang nagpapalakas ng katwiran at pinabawasan ang mga puwersang nagtutulak sa kahanggalan. Ang panganib ng artipisyal na kahanggalan noong panahon ni Dietrich Bonhoeffer, ang propaganda ay ipinapakalat sa pamamagitan ng radyo at dyaryo na epektibo ng manipulahin ang opinyon ng publiko. Ngunit sa kasalukuyang digital na panahon, ang banta ay mas malaki at mas sopistikado. Ang artificial intelligence, AI, at deepfakes ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang emosyon, kundi maging ang persepsyon ng realidad mismo. Ang utak ng tao na likas na umaasa sa mabilis na pagdedesisyon para sa kaligtasan ay madaling pinagsasamantalahan ng mga teknolohiyang ito. Ang mga algorithm ay nagpapakita ng impormasyong tumutugon sa ating mga bias na lalong nagpapalala sa kognitibong pagkasira at nagdudulot ng artipisyal na kahanggalan na mahirap labanan. Ang sakripisyo ni Bonhoeffer at ang hamon sa atin si Dietrich Bonhoeffer ay hinatulan ng kamatayan noong 1945. Ilang linggo lamang bago bumagsak ang Nazi Germany dahil sa kanyang matapang na pagtutol sa rehimen.
Ang kanyang pakikibaka ay hindi lamang laban sa isang politikal na ideolohiya, kundi para sa kalayaan ng tao na mag-isip ng malaya at makatwiran. Ang kanyang tanong, sino ang maninindigan, ay nananatiling hamon sa atin ngayon. Ang sagot ay hindi nangangailangan ng pambihirang katalinuhan, kundi ng tapang na, maging mausisakay sa tiyak, tanggapin ang pagdududa bilang bahagi ng paghahanap ng katotohanan, piliin ang ebidensya kaysa emosyon, unahin ang mga katotohanan kahit na hindi ito komportable, mag-isip ng mabagal kaysa mag-react ng mabilis, maglaan ng oras upang suriin bago magbasya o magbahagi. Isang personal na hamon. Upang gawing konkreto ang laban kontra kahangalan, hamunin ang sarili ngayong linggo. Pumili ng isang paniniwala na mahalaga sa iyo at maglaan ang 30 minuto upang pag-aralan ang mga argumento laban dito. Maging bukas sa ebidensya at maging tapat sa iyong pagsusuri. Kung mananatili ang iyong paniniwala, magkakaroon ito ng mas matibay na pundasyon. Kung magbabago, ikaw ay lumago. Ang intelektual na kalayaan ay nakasalalay sa kakayahang harapin ang ganitong pagsubok ng may tapang. Pangwakas, ang ating laban para sa karunungan. Sa isang mundong nagpo-promote ng pagsuko ng kritikal na pag-iisip para sa kaginhawahan at instant na kasayahan, ang desisyong mag-isip ng maingat at makatwiran ay isang radikal na gawa ng paglaban. Ang hamon ay personal at kolektibo. Kailan mo huling hinamon ang sarili mong paniniwala? Ang sagot sa tanong na ito ay maaaring maging simula ng isang mas matalino at mas malayang hinaharap. Narasyon para sa pagpapalakas ng pakikilahok sa channel Kumusta, mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng videong ito at natuto ka ng bagong bagay, huwag kalimutang mag-iwan ng like para ipakita ang iyong suporta. Mahalaga ang bawat like para maabot natin ang mas maraming tao. Bukod dito, kung nais mong makakita ng higit pang ganitong uri ng content, i-click ang subscribe button at i-activate ang notification bell para hindi mo mapalampas ang aming mga bagong video. Huwag rin kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang iyong mga saloobin o sabihin lang na kumusta. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa amin na patuloy na magbahagi ng mahahalagang kwento at ideya. Salamat sa panonood at magkita-kita ulit sa susunod na video.